kumusta kayo? Ayan, nandito ako sa labas guys, nagpainit ako. Ayan guys, oh. Okay, and actually nandito lang ako sa tapat ng aming bahay. Yung ano, meron ditong hotel, pangalan Hilton Garden Inn. Ewan ko si Paris Hilton na may-ari niyan. Ayan guys, sa likod ko, ayan. I think one of in branches ito ng yun, yung Hilton, sa mga Hilton. Okay, so nandito lang ako guys, mag-walk muna ako, but gusto ko muna magpainit. Ayan po si araw, ayan, napakainit guys. Ay, hindi mainit, I mean masikat yung araw. So sikat na sikat yung araw, pero lamig ng hangin. Tingnan mo, naka-jacket ako. Ayan, naka-jacket ako. Alright, kailangan ko talaga guys, kailangan ko talagang magpainit kasi otherwise manghihina ako pag hindi ako nainitan. Diba nung nag-lockdown wala talagang init, no? As in nasa bahay lang. Alam mo ba, for 2 weeks nung nag-lockdown, para akong nilagnat. Ayan, para akong nilagnat mga lalabs. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Yun ang dahilan nga nag-YouTube ako. Yun yung reason na nag-join ako ng YouTube, kasi para talagang nilagnat, tumatake yung lahat ng sakit ko, inflammation, hika, ganun. Kasi hindi nainitan, hindi nakakalabas, diba? So importante talaga guys, magpainit. So mag-walk muna ako saglit guys, ha. Ikot muna tayo. Ang ganda ng flowers. Bougainvillea yan mga lalabs, ng bougainvillea. Okay, dito lang ako nakita ng bougainvillea na yellow guys. Ayan. Hindi ako nakita ng yellow na bougainvillea sa Pilipinas. Ang nakikita ko lang doon white at saka red. But here meron silang yellow. Wow. Ayan, oh. Tapos on that side meron palaruan on that area there. So, I'll show you later guys, ha. And what time guys ngayon? Mga na ngayon, 9:30 AM here in Oman. Pero maganda pa rin mag-walking kasi yung lamig ng hangin. Ayan, lamig ng hangin, saka maaraw siya na malamig ang hangin, kaya maganda siya mag-walking. Tingnan nyo to guys. Ayan, may little fountain dyan. Hindi ko pa nadala ulit si Rhea dito. Matagal-tagal ko na siyang dinadala dito. Kasi nga nang dahil sa online class. Okay mga lalabs, nandito na ako sa bandang likod nang inikutan ko. Ay, ang ginana po talaga yung araw guys. Yan, dito na ako sa bandang likod. Pero kung inagahan ko ito mga 6 o'clock, walang araw. Ang masasagap ko lang lamig, sobrang lamig ng hangin. Eh ngayon lumabas yung araw. Buti lumabas ang araw ngayon. Ayan, ganyan lang siya guys, ikot-ikot lang dito. Ako lang mag-isa ngayon nag-walking. As in ako lang mag-isa. Kasi na nga, na siya, 9 AM na. Kaya ako na lang mag-isa. So yan lang yung likod ko guys, oh. Yan. Okay. Tapos maganda dito guys, tingnan nyo. Ito mga lalabs, ayan, oh. Exercise equipment. Here you can do exercise here. So free na guys, no need to go to the gym. Dito ka lang, mag-ano ka lang dito, oh. Ayan, oh, kompleto na siya. Yan sa likod, yan, tennis court. Pero may bayad, membership. Kung gusto mo lang dyan, tennis court. Oh. Guys, umupo ulit muna ako dito. Ayan, nandito ako sa bench. Ayan. Okay. Umupo talaga ako guys sa harap nung araw. Ayan. Kaya masisilaw sa mata. Sabi kasi ni daddy, magpainit daw ako. Yung literally, magpainit daw talaga. Oh. Okay, a little story about my my journey here in Oman. Dumating ako ng Oman year 2000.
dito. As I said before sa aking video, dumating ako dito as a housemaid. Nag-work ako sa isang Umani family. May 3 batang babae. Ayan. So parang all around ako, but I'm so lucky. I'm one of the luckiest kasi super napaka-professional yung aking mga amo. Educated sila from US. Okay, doon sila yung madam ko doon siya nakapag-aral siya ng US. And pareho silang mag-asawa, educated talaga, professional. So mga anak nila puro English speaking. Tsaka syempre nandun pa rin yung pagka-Umani tradition nila, no? Pero mabait talaga sila, guys. Nagtagal ako sa kanila ng 3 years and 7, parang more than 3 years. And then nag-release ako dahil nakilala ko si daddy. Ayun. Nung year 2000 mga lalabs, itong street na ito, kung makita niyo yung street dyan, kung saan ako nag-walking kanina, yan. Dyan. Okay. Okay. I mean to say, dito sa Oman guys, yung year 2000, napaka-quiet talaga. As in, sobrang quiet. Makikita ka lang ng napakaraming sasakyan tuwing weekends kasi siyempre mga day off ng mga tao. Guys, balik ko na yung aking sobrang init. Na yung mata ko. Sandali. Okay. So, nung wala masyadong sasakyan dito guys. Kukunti pa lang ang may mga sasakyan. Do ang mga pamilya, bawat pamilya dito may mga sasakyan. Pero hindi lahat kasi pa doon, parang hindi pa masyadong booming. But by the year 2004, ayun, nag-start marami ng mga company nag-open dito sa Oman. Halos lahat ng mga Omani may trabaho na from the age of 18 years old. Inalaw na silang mag-work ng kanilang pamilya. So yung mga anak nila na mga 18 years old, mga nagsimula na magtrabaho, unang ininvest nila sa sakyan kasi nga sobrang init dito, di ba? Tuwing summer. Ayun, from that time guys, makikita mo na yung road dito, may traffic na. Noong 2000 hanggang 2003, wala kang mapifeel na na traffic dito. Pero ngayon, as in, traffic na dito sa Oman. So, makikita mo talaga na nag-grow ang Oman. It's still growing talaga. Maraming mga development ngayon dito sa Oman. So yun, ayan, yun ang story ako nung dumating ako dito. Pero marami akong mga luto ng mga locals na hindi ko alam lutuin kasi yung mga amo ko hindi sila mahilig magkakain. Yung madam ko hindi sila pala kain. Yung lang, normal lang yung normal lang na everyday dish namin, hindi lang pabalik-balik. Hindi sila mahilig mag-request ng mga pagkain. At saka yung mga bata, ganun din. Ayun, namimiss ko din sila. Minsan, pinibisita pa rin nila ako nung nagtrabaho ako sa, after dun, nag-release ako sa kanila, nagtrabaho ako sa isang video shop. Yung rental shop, guys, uso nun ang DVDs ng mga year 2000, 2003, 2004. Grabe, usong DVD nun. Nagtrabaho ako dun sa one of the sikat na rental shop dito sa Muscat. Doon nagtatrabaho. Tapos binibisita nila ako doon, mga alaga ko. Hanggang sa nag-UK sila kasi na-assign yung madam ko doon. So na-lost communication kami. Nakita nung nalipat ako ng cinema, nagtrabaho ako ng cinema, nakita na naman nila ako doon. So doon na naman nila ako binibisita. Nung nag-stop ako ng cinema, wala na naman kami communication. So, hindi ko na naman sila nakikita ngayon. Pero alam nila na nag-asawa ako, tapos na nagkaanak ako. Ngayon siguro dahil nagpapalit-palit kasi ako ng SIM card, hindi na nila ako makita. Baka yung mga alaga ko ngayon, baka may mga asawa na rin. Ayun, nakakatuwa. Yan ang story ako dito sa Oman, guys. As in, dumating ako dito, sobrang payat ko na napakaliit, 23 years old. I'm 23 years old nung dumating ako dito. At dito na ako nagtagal. Dito na rin ako nagkapamilya. Okay. Hindi ko akalain na dito na ako magtagal. Siguro dahil sa ito talagang binigay ni God sa akin. Na napakagandang lugar. Mabubuting tao. Ayun. Okay guys, ikot muna ako sandali ha. Para tapusin. Parang medyo mainit na talaga.
Na-feel ko na yung anong init saka sa balat ko. Sumuot na siya doon sa aking jacket. Pero yung hangin kasi pag nilakad ko to, matuyo din yung aking pawis kasi malamig yung hangin. Saglit lang mga lalabs ha. Tingnan nyo ito mga lalabs oh. Diba ito yung ginagawang banig? Romblon. Tawag sa amin yan sa mga Bisaya, romblon eh. Look. Yan. Right? Pinutol lang siya guys, pero dapat yan ano eh. Look. Pinutol diba? Pero haba yan. Hindi ko alam guys, ang dami niyan dito sa Oman, ginagawa nilang part ng gardening. Ayan. Pero dangerous kasi yan sa mga bata eh. Pag may batang, kaya pala nila pinutol. Ayan o, chinap-chap nila. Kasi pag nawakan niya ng bata, tinik yan eh. Romblon tawag sa amin yan eh, yung ginagawang banig. Ayan. Sayang no, pinutol nila. Mataas na sana yan. Okay, pang ano na to guys, pang last na ikot ko na to. Pang apat lang, hindi ko na kaya, hingal na ako. So dito ako yan, dito yan, yung pathway na yan. Ayan. Hanggang doon. Sa banda doon. Ayan. And this is already the main road. Yung highway. Sa tawid doon, yun ang bahay namin. Doon kami. Okay. So dito ako nag-ikot guys. Okay. Last na 4 rounds. Enough. Hingal na ako. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. Okay guys, mga lalabs, gihingal ako eh. Nakaikot ako 4 rounds. 4 na round ako umikot. Nag-change location ako. Dito ko sa bench na dun sa ito malapit sa puno. Kaya malilim. Kanina nandun ako sa mainitan yan. Dito naman ako sa mga nagpalilim naman ako. Agoy, gihangak ako guys. Nag-try ako dun sa equipments yung ano doon, yung exercise. Yun nandun sa likod. Ayan dyan. Nakakatawa. Ang ano pala ang anong tag dito, ang tigas. Yung ano pag binanat mo siya, masyadong malangit. Kailangan mo siya ng full force talaga. Pero nakakarin. Ayan ang hangin. Oh my god. Ang lamig. Wala na, tuyo na yung pawis ko. So ayan guys, mga lalabs ha, sandali lang. Kaya malinis ito guys kasi meron talaga silang tagalinis. Ayan o. Minamap nila yung ano, yung floor. Ayan. Hingal ako eh. Ito yung pinaka-front ng Hilton guys oh. Yan yung Hilton. Yan, minamap talaga nila yan para ma-maintain yung ano, yung kalinisan. So syempre, bilang ikaw naman ay binigyan ka na ng ano, ng chance na makapag-walking dito sa harap nila. Ayan, self-discipline na lang din. Huwag ka na ding magtapon-tapon ng basura kahit saan kasi everywhere naman may makikita kang basurahan. Ayan, pwede mo na itapon doon. Pero bawal dito kumain sa mismong park nila. Kasi dyan, meron dyan coffee shop guys. Ayan yung coffee shop. Eh, pwede kang kumain kung may pera ka. Pero dito sa bench, bawal magkakain dito. Bawal. So, this is it mga lalabs. Ito po yung ginawa ni Mami today morning dito sa Oman. Ayan. Nag-walking po uli. Nagpainit-painit. So,
So thank you so much guys sa pagsubaybay sa aking mga video at sa pagpupunta sa aking mga lives, sa aking live streaming. Okay, and I hope to see you again, and during my live streaming I would be also glad to answer all your yung comments niyo sa aking mga videos. Kung malate man yung mga answer ko dun sa mga comments niyo sa videos ko, pagpasensya niyo na, but I'm trying my best na masagot ko lahat ng mga comments niyo sa aking mga videos. And maraming salamat sa pagsubaybay sa akin din, sa aming dalawa ng aking anak na si Ray and Oman, and of course with Daddy, kasi ang asawa ko po talaga is hindi siya talaga vlogger. Okay, hindi siya sanay sa kanito nasa camera, but sometimes nasasali siya sa aming mga video. So thank you so much guys ha. Maraming salamat sa lahat po dyan ng mga asthmatic na mga katulad ko. Ayan, wag po kayong umupo lang sa bahay. Ayan, inat-inat din, painit din, kahit hingal, labas lang po kayo, inat-inat, kasi pag pinapakinggan nyo yung hingal ninyo, mas lalo kayong manghihina. So inat-inat din, labas din, painit din pag may time. Ayan, okay, so thank you so much. So this is Mami Erin naman, at uuwi na po ako mga lalabs, and I hope to see you again on my next vlog, and I'm signing off. Bye bye mga lalabs.